Sino ba si Manny Villar? Tara, alamin natin. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa isang Manny Villar? Rag to riches, sipag at tiyaga. Yan ang makatambal sa pangalan ni Manny Villar. Pero bago yan, talakayin muna natin ang pinagmulan ni Manny. Si Manuel Villar ay sinilang noong Disyembre 13, 1949 sa Tondo, isang mahirap at makapal na populasyon na distrito ng Maynila. Siya ang pangalawa sa 9 na anak ng kanyang mga magulang sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang ama, si Manuel Manning Montalban Villar Sr. ay isang empleyado ng gobyerno mula sa Cabanatuan, Iloilo, na nagtrabaho bilang inspektor para sa Bureau of Fisheries. Ang kanyang ina, si Corita Curing Bamba, ay isang seafood vendor mula sa isang mahirap na pamilya sa Orani, Bataan. Ang pamilya ay nakatira sa isang maliit na inuupahang apartment sa isang rundown slum area. Si Villar unang nag-aral sa Isabelo de los Reyes Elementary School, isang malapit na pampublikong paaralan sa Tondo. Tinulungan din niya ang kanyang ina sa pagtitinda ng hipon at isda sa Divisoria Public Market. Gayunpaman, ang pagsama sa kanyang ina ay nakagambala sa kanyang pag-aaral at napilitan siyang huminto sa pag-aaral noong siya ay nasa unang baitang. Siya ay nagpatala noon sa Tondo Parochial School na kalaunan ay pinangalan ng Holy Child Catholic School, isang pribadong paaralan sa Tondo na pinamamahalaan ng mga pari upang tapusin ang kanyang elementarya. Natapos ni Villar ang kanyang pag-aaral sa mataas na paaralan sa Mapua Institute of Technology sa Santa Cruz, katabi ng Tondo. Nag-aral siya sa Universidad ng Pilipinas Diliman at nakamit ang kanyang bachelor's degree sa Business Administration noong 1970. Bumalik siya sa parehong paaralan upang makuha ang kanyang master's degree sa Business Administration noong 1973. Nang maglaon, ay pinakita niya ang kanyang sarili bilang walang pasensya sa formal na pag-aaral at sabik na magsimulang magtrabaho at pumasok sa negosyo. Matapos makuha ang kanyang bachelor's degree, sinimulan ni Villar ang kanyang profesional na karera na nagtatrabaho bilang isang accountant para sa SGV & Co. or Saisip, Gores, Villayo & Company. Nagbitiw siya sa SGV upang simulan ang kanyang unang negosyo, paghahatid ng seafood sa Makati. Gayunpaman, nang hindi siya mabayaran ng kanyang pinakamalaking customer, nakipagsundo siya sa isang uri ng pagsasaayos ng utang na nagbibenta ng mga diskwentong tiket sa pagkain sa mga manggagawa sa opisina kapalit ang mga natatanggap. Inabot ito ng ilang taon dahil sa medyo malaki ang pagkakautang nito sa kanya. Pagkatapos ay nagtrabaho siya sandali bilang isang financial analyst para sa Private Development Corporation of the Philippines, kung saan ang kanyang trabaho ay magbenta ng mga pautang sa World Bank. Sa pagnanais na magsimulang muli ng sariling negosyo, huminto siya sa kanyang trabaho at nag-avail ng isa sa mga pautang na nag-aalok ng mga kaakit-akit na halaga. Noong 1975, na may paunang kapital na 10,000 pesos, bumili si Villar ng 2 reconditioned na truck at nagsimula ng negosyong paghahatid ng buhangin at graba para sa mga kumpanya ng konstruksyon sa Las Piñas. Sa kalaunan ay nakipaghiwalay ito sa pagtatayo ng mga bahay dahil kumuha si Villar ng 7 taong pautang mula sa isang rural na bangko na nag-aalok ng mababang rate ng interes. Pinasimulan niya ang mga proyektong pangmaramihang pabahay sa pamamagitan ng economies of scale, gamit ang mga pakinabang sa gastos ng pagbuo ng isang malaking scale project para mapababa ang mga presyo ng pabahay. Ang bilang ng mga bahay na itinayo ng mga kumpanya ni Villar ay umabot sa mahigit 200,000 units. Noong dekada 1980, itinatag ni Villar ang Prime Water upang patakbuhin at panatilihin ang mga sistema ng pamamahagi ng tubig sa buong bansa. Binibilang nito ang 25 taong pakikipagtulungan sa munisipalidad ng Daraga para maghatid ng bulk water. Isang 25 taong joint venture na kasunduan sa Lingayen Water District sa Pangasinan at isang 25 taong pinagsamang kasunduan sa Leyte Metropolitan Water District. Kailangan ng mas mahusay na mapagkukunan sa 30 proyekto ng tubig nito sa mga lokal na distrito ng tubig.
Noong 1984, itinatag niya ang Golden Haven Memorial Park, isang hanay ng mga sementeryo sa Pilipinas na nagsimula sa unang sangay nito sa Las Piñas at pinalawak sa Cebu, Cagayan de Oro, Zamboanga, Bulacan at Iloilo. Papalawakin din ito sa mga negosyo ng Memorial Chapel, Crematorium at Columbarium. Pumasok si Villar sa politika nang mahalal siya bilang kinatawan ng malawak na distrito ng Las Piñas, Muntinlupa noong 1992. Sa 42 taong gulang, isa siya sa mga pinakabatang miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan. Sa unang bahagi ng kanyang karera sa pagkakongreso, si Villar ay isang prolific filer ng House Bills. Si Villar ay naging tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan noong 1998. Sa kanyang ikatlong termino sa Kongreso bilang tagapagsalita. Si Villar ay tumakbo at nanalo ng pwesto bilang senador noong 2001 isang independenteng kandidato, ngunit nangampanya bilang miyembro ng People Power Coalition. Siya ay muling nahalal noong 2007, tumakbo bilang miyembro ng Genuine Opposition Coalition. Si Villar ay tumakbo sa 2010 presidential election sa ilalim ng Nacionalista Party, kasama sa Senador Loren Legarda bilang kanyang running mate. Natalo si Villar sa halalan kay Benigno Aquino III. Noong 2021, si Manny Villar ay tinanghal na pinakamayamang tao sa Pilipinas na umabot ng $7.2 billion ang kanyang net worth. Ilan sa mga negosyo ni Manny Villar na dahilan ng kanyang pagyaman ay ang Vista Land and Lifescapes, Golden MV Holdings, ito ay ang mga housing projects at memorial parks. Ito yung Camellia Homes at Golden Haven Memorial, Vista Malls, All Home, All Day Marts, and Premier Island, Power 8, Villar City, Coffee Project, Dear Joe, Ministop Convenience, Prime Water, VitaCare Unimed Hospital and Medical Center at TV Network. Nakatanggap si Villar ng ilang mga parangal para sa kanyang mga nagawa sa panahon ng kanyang profesional at karera sa negosyo. Kabilang ang pagiging isa sa 10 Outstanding Young Men noong 1986, ang Agora Award para sa Marketing Management noong 1989, Most Outstanding CPA ng Institute of Certified Public Accountants noong 1990, at Most Outstanding UP Alumnus noong 1991. Noong 2004, siya ay pinangalan ng Most Distinguished Alumnus, ang pinakamataas na pagkilala na ibinigay ng University of the Philippines Alumni Association. Sa taong 2023, si Manny Villar ay kinilalang pangalawang pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Kahanga-hanga ang mga pinagdaanan sa buhay ni Manny Villar. Patunay ang rag to riches story. At marami tayong matututunan na aral sa kanyang buhay. Isa na dito ang sipag at tiyaga, ang sikreto sa tagumpay. Pagpapahalaga sa edukasyon, hindi naman assurance ang pagkakaroon ng degree sa kolehiyo sa pagtatagumpay sa buhay. Pero ito ay isa sa ating pwedeng maging pundasyon tungo sa pag-abot sa ating mga pangarap na mas madaling matutunan ang anumang mga bagay na ating dadaanan tungo sa ating tagumpay. Si Manny ay isang taong pwede nating maging ehemplo sa ating mga pangarap na huwag basta-bastang susuko sa pag-abot nito, maging matatag sa anumang pwedeng mga dagok na darating sa ating buhay, at higit sa lahat, huwag matakot na sumubok para maabot ang pangarap. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, please like and share para mas marami pang ma-inspire na ibang tao. At huwag din kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang bell button para ma-update ko kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat po!